critical details po na dapat po natin consider is yung age po ng patient, which is 66-year-old. Dapat po functional yung mga activities na ipapagawa natin. Tapos next po, on meds po siya. Dapat po 1 hour after nung morning dose intake niya natin siya i-treat. Then next po, yung mga presentation ng patient, tremors, dysmetria, and simian posture. And next po, yung goal ng patient natin is to maximize upper X for functional activities. Tapos yung therapeutic or functional goals natin for the patient is to improve patient's coordination, improve patient's posture, decrease tremors, provide control of signs and symptoms for as long as possible while minimizing adverse effects, tsaka perform ADLs independently with improved motor control of upper extremities. Tapos yung dalawang therapeutic techniques or approaches na gagamitin natin is yung task-oriented approach at saka yung motor relearning approach. So yung advantages po nila parehas is yung parehas po silang may functional carryover, tapos more practical po, pwede pong gawin sa bahay. Wala naman po disadvantage yung dalawa except na pwedeng mapagod yung patient kasi pauulit-ulitin po natin papagawa sa patient para magkaroon po ng functional carryover. The next po, ano po ba yung technique na gagamitin is yung task-oriented approach. Kasi gusto po natin na magkaroon ng functional carryover and gusto po rin natin ma-address yung mga impairments niya. Tapos, yung dosimetry po ng mga interventions na gagamitin natin, first po is yung mirror technique for 5 reps times 2 sets times twice a day to improve the patient's postural control. Next po is coordination exercises for 10 reps times 3 sets times twice a day to help the patient in performing the ADLs. And lastly po is yung joint loading times 5 minutes to help relax the patient. Thus, for progression po of exercise, pwede po natin tanggalin yung visual feedback dun sa mirror technique or pwede rin naman na mag-reach siya for moving targets. Good morning! Ako po si Faye, ang inyong PT ngayong araw na to. Ano pong gusto niyong itawag sa inyo? Ching. So, Ching, ngayong umaga, gagawa tayo ng mga exercises para makatulong bawasan yung panginginig ng kamay mo at yung postura mo. Tapos, gagawa pa tayo ng iba pang exercises para makatulong sa pag-abot mo ng mga bagay-bagay. Maaaring mapagod ka dito kasi nga exercise siya. Kung napagod ka, sabihan mo lang ako. Alright? So, handa na ba tayo magsimula? Alright, so ang una natin gagawin ay gagamit tayo ng salamin, ito, para gumanda yung postura natin. Alright, so ganito yung papakita ko muna sa inyo gagawin natin. Kita mo may tape ako sa video. Ngayon, kunwari, mapansin ko na hindi maayos yung postura. Ito, ang gusto ko, itatapat ko yung tape na nasa akin dun sa tape na nasa salamin. So, kung mapansin ko na wala ako sa linya, susubukan ko ayusin yung postura ko at itutuwid ko yung katawan ko katapat ng tape. Alright? So, gagawin natin ito ng 5 beses. Tapos, pahinga tayo, tapos 5 beses ulit. Okay lang ba lagyan kita ng tape sa dibdib? So, ito yun. Alright. So, sige nga, subukan mong itapat yung tape na nasa iyo sa tape na nasa salamin. Alright, very good. Okay. So, yung ulo natin, subukan natin na yan, ituwid. Pati yung likod. Yan. Sige nga. Okay, very good. Alright. So, yun nga. 5 beses natin na siya nagawa. Very good. Okay. So, ang susunod naman natin gagawing exercise para po mabawasan yung pahihinig na napapansin natin sa kamay nyo. So, kita nyo may dalawa pupuan dito. Sa kanan, sa kaliwa. Ang gusto ko yung kamay nyo, lalagay nyo sa magkabilang sides nyo. Maglagay tayo ng bigat or diinan natin. So, mga 5 minuto natin to gagawin. Okay? Alright. So, kayo po. Sige nga po, ilapat niyo po yung kamay niyo sa... Alright, so pwede ko kayo hawakan. Alright, so dapat po, lagyan niyo po pa ganyan. Maglagay ng diinan. Diinan po. 5 minuto po natin gagawin. Alright, so 5 minuto na. Pahinga po muna tayo. Tapos ayusin ko lang po yung susunod nating exercise. So, ang susunod naman po nating exercise, yung para sa pag-abot naman po ng mga bagay-bagay. So, makikita niyo may iba-iba tayong size ng bola. Okay? Ito po muna yung gagamitin natin. So, mula dito sa X na to, nandito yung bola. Gamit ang 2 kamay,
ililipat lang siya dito sa edges na to. Dapat makatawid siya ng linya. So, ganyan. Alright. Tapos mula dito naman, pupunta sa edges na to. So, 10 beses po natin gagawin to, tapos pahinga, tapos 10 beses ulit. Kayo naman, subukan niyo po. Sige po. Isa. Okay, pang 10. Alright, so napansin ko po na hindi niyo po siya nasasakto dun sa EPs. Sa susunod nating pagkikita, dapat practicein niyo po yun na matapat siya talaga sa EPs. Para kung mas mahirapan din yung exercise, tapos pwede din tayong gumamit ng mas maliliit na bola para mas mahirapan niyo pong kunin. Yun po yung susunod. Ito naman po yung susunod nating exercise. Ngayon, may tubig po tayo, tapos may cup. Kailangan po, ibuhos nyo yung nilalaman ng tubig na to dito sa mug natin. Kailangan hindi siya matapon. Hindi po siya matatapon. Hindi mo po. So, yun lang po. Kayo po, subukan. Iba't nyo lang po yung nilalaman. Hindi dapat na po, no? Alright, very good. Okay, maayos niyo po nagawa yung exercise na yon. Ngayon naman po, subukan niyo pong kunin yung cup dito sa handle, tapos inumin niyo po. Or, kunwaring inumin niyo po yung nilalaman ng tubig. Sige po. Alright. So, maayos nyo po nagawa yun, mahusay. So, sa susunod nating treatment, gagawa tayo ng mas mahihirap na exercises. Alright, so maraming salamat po at